Magandang araw ho sa inyo lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto pong si VP Sara. Kasi sabi niya hindi daw ho siya dadalo sa susunod na hearing. Hindi ba nung nakaraan ay isinerve sa kanya nung during the Quadcom hearing? Sabi ko nga mukhang naisahan siya rito ni Comsec, 'di ba? At ito nga nanlaki yung mata ni Sara sa pinakita sa kanya. Oh, diba? Gulat siya. Buti hindi niya pinusa si Comsec. At dito sinasabi November 20 magkakaroon po ng hearing uli ang Committee on Good Government. Ito ho ay patungkol sa paggasta niya sa mga pera ng taong bayan sa ilalim ng DepEd na hinawakan niya ng 2 taon at OVP. Kaya lang ang sabi niya ho ay hindi raw ho siya dadalo. Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearings. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan na ata nila na imbitahin ako. Mali. Papatawa rito si Sara. Hindi po totoo na nakalimutan po siyang imbitahin. Siya po ay hayagang siyungaling. Dahil, sabi rito ni Congressman Joel Chua, she declined to attend the 3rd, 4th, and 5th hearings scheduled on October 17, November 5, and November 11 after submitting a formal letter stating she would not be present. Okay? So, nagpapadala po sila ng sulat na sinasabi, hindi ako dadalo. Oh, di ba? Nagpapadala sila ng excuse letter. Oh, so sinungaling si Sara. Siyempre ho, ang House ay meron pong record. Okay? Grabe si Sara, no? Isang beses lang doon sa unang-una. Sinungaling. Umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko kaya Yun, nagtatampo naman pala si Sara eh. Hindi nyo... Bakit pa naman kasi nandun si Sara hindi nga naman siya kinausap? Hindi man lang siya, 'di ba? Hindi man lamang siya tinanong. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kababayan, bakit nga ba hindi siya tinanong? Bakit hindi siya hindi siya binigyan ng mga yung mga tanong ng mga taga ng committee members tungkol dun sa paggamit niya ng pera. Sige nga ho. Pakisagot, ang bilis si Chupaeng. Paano siya kakausapin? Hindi siya nag-take ng oath. Tama. 'Di ba? Tama si Vito dito, hindi nag-take ng oath eh. Oh. 'Di ba? Ano sabi ron sa Quadcom hearing? Itong nakaraan? Doon sa sa Quadcom, yung kanyang abogadang pumunta ron, nag-volunteer, yung pinalayas nila politely. Ano sabi niya ron? Kasi ayaw niya mag-take ng oath. Nandun lang daw siya to represent the institution, the OVP. Okay. And she was not invited. Okay, so no one demanded her presence. Now, biglang banat doon. Sabi niya kaya hindi siya nag-take ng oath kasi nandun lang siya para meron siyang gustong ipaliwanag. Sabi nila Paduano, bago ka magsalita, sabi sa kanya, bago ka magsalita, kailangan mo mag-take ng oath, kailangan mong manumpa na magsasabi ka ng katotohanan. Bigyan mo kami ng assurance na si attorney Emily Torrentira. Thank you, Edel. Ayan, 'di ba? Sabi sa kanya, bago ka magsalita, kailangan mong mag-take ng oath para bigyan mo kami ng assurance na yung sasabihin mo totoo. 'Di ba? Yung iba nga kasi nag-take na ng oath, sinungaling pa eh. 'Di ba? Kaya importante pa rin yung nag-take ng oath para pwede mong demandahin sa perjury, sa pagsisinungaling. Pwedeng mapanagot. Now,
Pareho lang ng amo niya. Ayaw mag-take ng oath. Simple lang naman, ibibigyan mo yung mga kaharap mo ng kausap mo ng assurance na ikaw ay hindi magsisinungaling. At bilang isang vice president, halal ng taong bayan, walang mandato, maliban sa reserve tire, tapos gustong-gusto mong magtrabaho, magsilbi sa mga tao na hindi ka naman hiningian ng gobyerno na magtrabaho, hindi ka hiningian ng constitution na kung ano nung gawin. Di ba? Pero yung bagay lamang na may kinalaman sa accountability, hindi ka maaasahan ng taong bayan, aba, malaki ho ang problema ninyo, Madam Inday. Diba? Sabi ko nga dito mainit sa pondo, pero ayaw matanong tungkol sa paggastos. Bakit? Naalala ninyo yung budget ng OVP, 2.03 billion ang original requested amount. Nan-slash ng committee ni Kimbo, Finance Committee yata yun sa House, dahil po ayaw namang i-justify ni Duday yung kanilang requested amount. Ayaw rin naman niyang sagutin, walang accountability kung paano niya ginastos ang pera ng taong bayan, pero panay ang sabi niya, mahalin natin ang Pilipinas, bayan. Kung mahal natin ang Pilipinas, bakit hindi gastusin ang pera ng bayan nang naaayon sa guidelines? 'Di ba? May guidelines ang confidential fund kung saan ito dapat pwedeng gastusin lamang. Bakit hindi sinunod? 'Di ba? Bakit ganun? Sanay na sanay sa ganung gawain. Buti sana kung hindi sablay problema sablay. So, ayaw matanong pero gustong-gusto ng pondo. Ano ba namang klase 'yan? Pwede akong Tapos ngayon nagtatampo. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inibita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Gago talaga, no? Hindi daw niya alam. Sabi niya, ha? Pumunta na ako, tapos wala naman silang ginawa sa akin. Pinag-take ka nga ng oath, ayaw mo Dahil ayaw mong sumagot. Ayaw mong matanong. And then yung una pa, yung sa budget hearing pa lang or budget briefing, 'di ba? Panay forgo ka ng panay forgo. Ayaw mong matanong din. Ang sabi mo, pumunta ako dito, meron akong kaming presentation para sa request namin, doon lang kami, lang ako. Sus Maria Joseph Sara. Tapos ngayon parang inapi ka pa, ha. 'Di ba? Tampururutsing ka pa. Oh. So, Binaligtad pa yung komite hindi ako attend na sa hearing. Parang lutang siya magsalita, ano? Parang lutang. Tingnan niyo, Pero hindi ako attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa. Nilagay niyo pa sa mga envelopes. Pero we plan to send a letter. We plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Apo. Yun. Uy! Tako. Ano yun? Gotcha Monday, 9:30 p.m. Philippine time. Ako mag-start. Nako, abangan natin to. Hindi na ako magko-content ng 9:30 or bago mag 9:30 ng gabi. Okay, abangan po natin. Bigay na natin yung schedule na yan kay Carcleia. Yan, inihintay nating bumalik si Carcleia. Diba? Now, going back, mag-submit naman daw siya. Bakit? Yung bang isasubmit mo, matasagot? Yung bang isasubmit mo, pwedeng tanungin? Panibagong ano lang yan, palusot. Bakit pa kasi kailangan? Why you have to do this, Sarah? To put everything in writing. Diba? Nasa question and answer portion tayo. Putra kasi, let's picture this way, or paint the picture this way. Sumali siya sa isang beauty contest. Diba? Hindi ho sa painting, ha? Sa beauty contest na mayroong Q&A. Diba? Tapos sasabihin niya doon, alam mo, host, hindi kita sasagutin sa mga tanong mo kasi
magbibigay na lang ako sa iyo ng sworn statement. At bahala na, kasi mga judge naman din kayo, yun sa harapan, kayo din naman ang magja-judge. Bahala na kayong bumasa ng sagot ko. Okay? So, magtanong lang kayo, then magpagawa ako ng sworn statement sa abogado. Kaya siya submit na lang namin ang sagot ko. Ganon? Di ba? Ganon yung gusto niyang mangyari eh. Ay, nako, sir. I don't maintindihan tong batang. Ay, matanda pa pala sa akin tong 2 taon. Ay, nako, my God, Sarah. Parang parang ewan si Sarah eh, no? Kausap. And mahina sa verbal si Sarah kaya ayaw niya ng Q&A. Siya lang gusto niya suntukan. Yan. Baka nakasulat doon, Dear Kong Barbers. She will not be a good pusit for nothing. Sa bagay, hindi kaya siya gumawa ng script ni Cardema. Hindi ho. Ano naman yung kay Cardema? Lagi namang ginagawa niya yun. Yun lang naman sa totoo lang, yun lang naman ang alam ni Cardema eh. Walang iba, yun lang. Saka yung pumupunta lang naman yun, di ba? Pagka nandyan na. Pag pumunta yun lang ang babasahin niya. Dalayas na. Tapos nung nandyan ang mga Duterte, pumunta. Ilang beses na yun, nung nag-away nandun din yun eh, nung nag-away si Marcoleta, di ba nagalit kasi naubusan ng hopya. Nandun din yun. Nandun di ba, si Gloria. Tapos yun naman ang babasahin niya. Kailan ba alam ng utak ng babaeng yun eh. Yun. Okay, so iwan naman na natin to. Grabe Sarah, hindi raw siya inimbita pero invite. Hindi inimbitahan, pero nagpadala ng pasabi na hindi siya dadalo. Tanga lang. Ay nako. Tapos ngayon, tinanggap niya kay Comsec yung invitation, pinirmahan niya. Nanlaki pa ng ganun yung mata niya. Tapos hindi siya dadalo. Ang dahilang palusot, kasi nandun ako, wala naman silang ginawa sa akin, hindi nila ako tinanong. Ayaw mong mag-take ng oath, ayaw mong sumunod sa patakaran eh. Alam niyo kinakatakutan po ni Sarah kung ba't ayaw niya ngayong dumalo? Baka po kasi ang nakalagay doon, to take oath, persons to take oath are witnesses / resource person. Diba? Baka naman yun ang kinakatakutan niya kasi baka nakalagay ng ganun. Wala na ho siyang kawala. Kasi alam ko pag pinadala sa kanila, kasama yung rules. Diba? Tinatanong niya nga, nagpadala kayo, sinama niyo ba yung kopya ng rules? Sabi, yes ma'am, we included the rules. Okay, nagtanong ka pa. Tapos yun pala, nabasa mo na. Nakalagay kasi doon, ang mag-take ng oath, yung gutom. Mag-take ng oath yung resource person, ay witness. Ako, sa invitation, nakalagay, ako, resource person. Hindi ako witness. Hayop. Dahil hindi siya mag-take ng oath. Usman Joseph. Ay, nako. Ewan ko ba, ang gulo ng buhay ng Pilipinas kapag naging presidente na si Duday.